Magandang tanghali mga kakarwas, mga kabendot, mga ka-DIY. So today, mag-tutorial ako ng pagwa-wiring ng Allen 1222. Ito po yun, yung Allen 1222. Yan. Ganyan po ang kanyang harapan. Yan. So, tuturo ko po sa inyo kung paano siya i-wiring. Tapos, ito po ay para sa car wash kasi gagamitin. Pwede rin naman po sa pisonet. Pero ito pong aking ginagawang ito ay para sa car wash. Kasi magbibigay po ako ng mga ilang tips para dun po sa mga car wash, para maiwasan po natin ang pagkasunog ng ating relay o pagkasira. Kasi pasensya na po doon sa mga naghahanap buhay na gumagamit ng matataas na relay kagaya nito. Hindi po ako gumagamit yan. At yung iba pa nga, yung Bosch, yung pansasakyan, hindi rin po ako gumagamit nun. Kung ano po nakakabit dito sa Allen na ito, yan po talaga ang ginagamit ko. Hindi po ako nagpapalit niyan. Hindi naman po ako nagkakaproblema. So, ang tip po dyan, number 1 is yung tamang wire. Yung pong proper wiring po. Tamang wire na size ang gamitin. Kasi pag mali pong wire nyo, sobrang nipis, doon po tayo nagkakaproblema. So, nagiging cost po, possible voltage drop, o kaya naman po hindi kayanin ng wire, na-overload naman yung wire. So, yun po ang pagkasira na ating relay. So, pakita ko po sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Dito po, tanggalin ko na muna sa housing para madali makita. May kasama yan. At may aking kamay kasi ako yung nagagawa po today. Isiningit ko lang ito. May kasama yung 5 wire. Pero ang magagamit nyo lang po dyan ay itong para sa power at para ito sa sensor or coin slot. Yung tatlo po, useless na yan. Kasi hindi ko po yung ginagamit. Ito pong wire na para sa yan po. Yan pong wire na yan ay para sa relay. Masyadong manipis po. Okay lang po ito kung sa pisonet. Nakadesign po sa pisonet. Pero kung sa halimbawa mga car wash po o iba pang device, mas maganda po palitan nyo ng wire. So, ang unang po yung ginagawa, kasi kailangan nyo po nito, tinatanggal ko na po itong suksukan. Iniangat ko lang po yan. 2 po yan. Yan, tanggal na po. Tanggalin na rin yung kabila para sabay na. May 3 po yung paa. Sana kita. Yan. Yung nasa kanan po, sa kanan, yung right side nyo, yun po ay normally closed. Tinatanggal na po yun, hindi naman po yung ginagamit. Pinuputol ko po yan sagad. Tuloy ko lang. Ganun din po sa kabila. Yan. Tapos, pinaghihiwalay ko po siya. Yung gitna po, yun po ang common. Common. Tapos, itong isa, ito po normally open. At saka itong isa pa, normally open. Ng relay number 2, number 1. So, normally open po yun, tapos common. Yung pong gitna na yun. So, tinanggal ko na po yung normally closed. Kasi hindi po yung ginagamit. So, pag ginabitan ko po yan ng wire, ganito po magiging itsura niyan. So, nilalagyan ko. Nilagyan ko lang po ng number para madali nyo matandaan. Pagpalagay po natin sa relay number 1 ay itong nasa left side at relay number 2 ay nasa right side. So, yan na po yan. So, 2 wire lang po magagamit nyo doon sa kasama niya. Yung sa supply. Yan, ganyan na po yan. Ikakapit nyo sa supply. Ito naman po ay para sa coin slot. So, dito ko po yung kinakabit. Depende na lang po sa inyo kung anong klaseng coin slot ang ikakabit nyo. So, tingnan nyo lang po kung anong coin slot. Kasi meron naman po sa box na guide kung anong susundin nyo. Ayaw niya pumasok kasi yung paa niya ay tagilid.
nakaayos. So, check nyo rin po yan. Kagaya po yan. So, dumating siya sa akin ay ganyan na talaga. Kailangan nyo ayusin. Huwag nyo ipipilit ipasok. I-align nyo yung wire. Saglit lang mga kabendo. May tao. So ayan po, magpatuloy tayo. So ayaw pumasok kanina. Kasi nga po, tagilid yung mga suksukan niya. Testingin ulit natin. Yan, pumasok na. Yan po yung para sa sensor. So wala po akong available na coin slot. Kaya ang gagawin ko po, ay i-recta ko na lang muna. Yan. So yan lang naman po yan. Tapos, gaya po dito sa kanina, yan, kung mapapansin nyo, yung dalawang common, pinag-short ko na. Yung dalawang nasa gitna. Tapos yung relay number 1, relay number 2 ay tig-isang wire. Ito po yan, yung flat cord na yan. Ito po ay number 18 ata itong wire na gamit ko. Laging ganyan po ang gamit ko. So number 18, okay na yan. Wag lang po yung kasama sa package na ganito. Napakanipis po. So ayan po. So ito ay, itong nakabukas na ito ay relay number 1. Itong hindi ko pa tinatanggalan ng balat ay relay number 2. So yun po. Kasi ang tetestingin ko lang po ay relay number 1 lang muna. Reserve nyo po. Kaya po nilalagyan ko na ng wire. Naka-ready na po ang para sa number 2. Para in case nagka-problema relay nyo, ililipat nyo na lang ang wire. Yun po yung purpose ng aking toggle switch. Yung toggle switch ko po. So hindi ko napapakita sa inyo pag-wire sa toggle switch. Kasi ito naman ay pwede nyo na lang i-short doon sa saksakan. So ayan po siya. Naka-ready na. Tapos po, syempre kailangan nyo ng power supply at saka yung kanyang pansaksak. At kailangan nyo ng outlet na ito po yung nasa likod ng inyong bendo. Tapos, syempre, yung pansaksak nya. Kasi ito po, sasaksak nyo sa saksakan na renta. Rekta po, rekta. Yan. Pinupul ko na po yan. Naka-ready na, naputol na. Ano po? Diyan nyo ngayon ikakabit yung relay. So, ito pong relay na number 1. Yan po, relay number 1. Hindi muna yung number 2 ha. Itatap nyo na ganyan. So, tutorial lang naman po. Kaya tinatap ko lang ha. Bahala na kayo kung paano nyo siya aayusin ang pagkakabit sa inyo. So, yan naman po. Para sa common, itatap nyo lang din. Ano po? Ngayon po, syempre yung board, kailangan ng power. Itong ating power supply, kakabit natin dito. Kadalasan po yan, nasa right side yung positive. Yung nasa left side, negative. Yung nasa gitna ay ground. So, dito naman po, kadalasan po sa wire, basta itim, negative. So, yun na lang po natin sundin. So, sa negative po tayo maglagay. Nung itim. Ito lang po. So yan po, nakatap na ang power supply. Nakatap na rin ang ating sensor. At nakatap na rin ang ating para sa relay. So dito po natin isasaksa. Papalagay na lang po natin na ito po ang ating car wash vendor. Ang papalagay lang po natin ha. Yan po yan. Kunwari, isasaksak nyo ngayon dito yan.
Ayan po. Ito po, ito yung para sa supply nitong outlet. Yan, supply ng outlet. Isasaksak nyo na yan. Siyempre, doon na sa may kuryente na. Yan, ito pong ating gagamitin saksakan. Tapos, siyempre, si power supply, isasaksak din po natin yan. Para magkaroon po siya ng supply. So, ayan po, umilaw na. So, dapat po, pag hinlugan ko ng pera, pag dumaan sa sensor, magkakaroon po ng oras. So, may 5 piso tayo dito. Paalala lang po, pag ganyan pong maliwanag, yan po, kita nyo yung sensor, kahit po padaanan nyo yan ng pera, hindi yan basta-basta gagana. May mga chances lang na gumagana, diba, gumana siya ngayon. Pero, mas sigurado po tayo na dapat nasa madilim. May chances po na hindi siya gumana na halimbawa, nakakabit sa bendo nyo, hulog kayo ng hulog, naka-open naman yung pinto. May chances po na possible hindi siya gumana. Okay natin. Kagaya po niya, no? Nasa liwanag po siya, pero nagana. So, maganda ang ating, siguro, hindi niya nadidetect yung, sabagay, dilim pa po, kasi ngayon, dag-in pa po. Napahaba ating oras, hindi natin. Yan, patayin nyo lang. Pag masyado pong maliwanag, may mga chances po yan na hindi gagana. Pero siyempre, may chances po na gumana. Pero the best pa rin po na lagi siya nasa dilim. Kasi doon po yung paggana niya. Kita nyo, maganda ngayon kasi dag-in. Gumagana siya. Wala tayong problema sa sensor. So ang iwasan nyo lang, pag sobrang liwanag, possible po siya hindi gumana kahit maghulog kayo na maghulog dyan. Ayan po, gumana na siya. So, kunwari na lang po ha, itong ang ating pressure washer. Ngayon, halimbawa po, naubos yung oras, hindi na siya namamatay. Ibig sabihin po niyan, yung kanyang relay number 1 ay nasira na. Ngayon, ang gagawin nyo lang po, basic. Tanggalin nyo si saksak. Tanggalin nyo si saksak. Nakita nyo naman ito. Ito pong isang wire, ipapalit nyo lang siya dito. Tatanggalin nyo po yung saksak ha. Huwag nyo pong kakalimutan nyo. Pwede kayo mga kuryente. So hindi ko lang po nilalagyan ng tape ngayon. Kasi tutorial lang po ha. Ingat na lang kayong mga kuryente. Saksak ulit natin. Dalawa. So, maganda yung sensor natin. Kahit nagwanag, nakaka-sensor niya. Kasi may mga sensor po na pag maliwanag ay hindi makasense ng coils. So, marami po nabibiktima niyan. Hindi nila alam na pag maliwanag ay hindi gagana. Pero isipin nila sila, magpapalit sila ng sensor. Tapos tinesting uli nila, sa maliwanag uli, hindi rin gumana. Yun po ang tandaan nyo. Dapat po yan ay laging nasa madilim. Nagkataon lang po tayo dag-in ngayon. Kaya hindi ganun kaliwanag. Dahil po natin kung nasa harap ng liwanag. Nung gagana. Ang oras ay 1.22. God, makala pa rin. Magaling, maganda ang sensor na ito. Kahit maliwanag, gumagana. So, hindi po maiwasan. Siguro, yan yung bagong labas ngayon. Baka gumagana na siya sa liwanag. Kasi yung mga luma po dati sensor, na ganyan, wala na akong luma para matestisan natin. Mga nagamit na, ay hindi po gumagana pag maliwanag. So, yun lamang, mga kakalwas, mga kabendot, mga ka-DIY. Sana ay may natutunan kayo. So,
Another tips po, doon po sa pressure washer, bago tayo mag-end, doon po sa pressure washer, huwag nyo pong yung sensor, yung pong sa sensor, dito nyo puputin na natin. Sasaksakan nyo po siya, i-relay. Di po ba? Kunwari, ito ating pressure washer. Huwag po dito nyo i-relay. Magkaiba po ang epekto nun. Para maiwasan po natin ang pagkasira. Although yung iba, possible, mag-contradict sa alam nila. Pero danas ko po yan. Pag masyadong malapit yung relay mo sa machine, medyo malakas ang paltik ng kuryente. Mas madali pong nasisira ang relay natin. So, wag nyo po doon sensor. I-sensor nyo na lang doon sa, wag nyo i-relay doon sa pressure washer. I-relay nyo na lang sa saksakan. Yun po ang lagyan nyo ng relay. Wag yung machine. So, yun lamang po. Sana nakatulong sa inyo. Medyo niloko ko ng sensor na yun. Kasi ngayon ko lang siya na-encounter na gumagana na kahit maliwanag. Mostly niyan, hindi gumagana yung mga una. Bagong bili ko kasi yan. So, yun po. Kung palagay nyo po ay nakatulong ako sa inyo, please like and subscribe po and click the bell. Salamat po mga ka-wash, mga ka-vendor, mga ka-DIY. Magandang araw. Salamat.